Niloko ako ng asawa ko habang nagdadalang tawa ko. Habang duguan at may sugat ako sa ospital, masayang nagtatawanan si Danilo at ang kabit niya. Wala ka ng silbi, Clara. Pabigat ka lang. Marahas na deklara niya. Ngunit isang malakas na sampal mula kay Doña Carmen ang nagpayanig sa kanila. Pinunasan ko ang aking luha, tapos na ang pagiging mahina. Mapagtatagumpayan ba ni Clara ang matinding dobleng hampas na darating ngayon? Sana ay hindi na lang kita pinakasalan. You're nothing but a liability to me now, Clara. Look at yourself, hindi mo na magawang asikasuhin ang bahay nang hindi nagrereklamo. Ang mga salitang iyon ni Danilo ay tila mga laso na dahan-dahang pumatak sa puso ni Clara. Bawat kataga ay may talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Walang init, walang pasubali, tanging ang lamig ng boses ng asawa ang pumuno sa maliit at madilim nilang sala. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Clara ang isang maliit na sapatos ng sanggol na kulay puti. Mabusisi niyang tinatahi ang isang natanggal na butones para sa kanilang magiging anak. 7 buwan na ang kanyang dinadala at sa kabila ng hapdi ng kanyang likod at ang pamamanas ng kanyang mga paa, pinilit niyang tumayo buong araw upang ihanda ang paboritong hapunan ni Danilo. Ang bawat tahi sa sapatos ay simbolo ng kanyang sakripisyo ng 5 taong pagtitiis sa hirap mula nang talikuran niya ang marangyang buhay sa mansyon ng mga Velez para lamang sumunod sa lalaking sinasamba niya. Ngunit ang pag-ibig na itinuring niyang langit ay tila naging isang malupit na bilangguan. Hindi nakapagsalita si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang karayom na hawak niya ay hindi sinasadyang tumusok sa kanyang daliri. Isang maliit at mapulang patak ng dugo ang lumitaw dahan-dahang kumalat sa puting tela ng sapatos ng sanggol, tila isang babala ng mas malalim pang sugat na darating. Ang paningin niya ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinili niyang huwag hayaang pumatak ang mga ito. Ang kanyang lalamunan ay nanikip tuyot at mahapdi na tila may nakabara na malaking bato na pumipigil sa anumang paliwanag o pagsusumamo. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi tanging ang mabigat na paghinga ni Danilo ang naririnig na sinabayan ng marahas na paghila niya sa kanyang bag mula sa sofa. Ang tunog ng pagkiskis ng tela sa lumang kahoy ng upuan ay naghatid ng kilabot sa kalamnan ni Clara. Bawat yabag ni Danilo palayo ay tila isang malakas na dagok sa kanyang dibdib na nag-iiwan ng bawat bakas ng kawalan ng pag-asa. Nang makaalis si Danilo, naiwan si Clara na nakatitig sa kawalan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob ng kanyang tiyan, isang paalala ng buhay na umaasa sa kanya. Ngunit ang katanungang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ay tila isang malupit na alingawngaw sa katahimikan ng gabi. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng pag-ibig na unti-unti na siyang pinapatay? Hanggang kailan siya mananatiling isang anino sa buhay ng lalaking unti-unti na siyang kinakalimutan? Sa gitna ng dilim, tanging ang amoy ng pabangong hindi kanya na naiwan sa jacket ni Danilo ang nagsilbing mitya ng isang katotohanang hindi pa niya kayang tanggapin. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng kusina ay tila walang pakiramdam, nagbibigay ng liwanag sa isang tahanang puno ng nagbabadyang unos. Si Clara ay nagising na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi mula sa mga salitang iniwan ni Danilo noong nakaraang gabi. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan at ang bigat ng kanyang tiyan, pinilit niyang tumayo. Nakita niya si Lara na abala sa harap ng kalan. Ang mga kilos nito ay tila masyadong masigla para sa isang kasambahay. Bawat galaw ay may kalakip na mapanuring sulyap kay Clara. Ate Clara, mabuti naman at gising ka na. I'm making lunch na, pero kan mo ba akong tulungan dito? Ang bigat kasi nitong kawali, baka mapaso ako. Ang malambing ngunit may halong kaplastikang tinig ni Lara ang bumasag sa katahimikan. Lumapit si Clara kahit na ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga sa tindi ng pagod.
Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya patungo sa kusina ay isang hakbang palapit sa isang bitag na matagal nang inihanda. Ang tunog ng kumukulong mantika sa loob ng kawali ay tila isang babala. Ang mga bula nito ay nagngangalit at nag-aabang ng mabibiktima. Sa isang iglap habang inaabot ni Clara ang hawakan ng kawali, naramdaman niya ang isang marahas at sadyang pagtulak mula sa kanyang tagiliran. Ang kawali ay tumagilid at ang kumukulong mantika ay tumalsik sa hangin bago tuluyang dumapo sa kanyang likuran. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang balat, tila libu-libong karayom na nagbabaga ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang laman. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tanging nagawa niya ay mapakapit sa gilid ng lababo habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding trauma. Ang tunog ng bumagsak na kawali sa sahig ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang huling hibla ng kaligtasan. Diyos ko, Clara, anong ginawa mo? Why are you so careless? Ang boses ni Danilo ay hindi nagmula sa pag-aalala, kundi sa isang galit na tila siya pa ang biktima. Pumasok siya sa kusina, ngunit sa halip na yakapin at aluhin ang asawang namimilipit sa sakit ay tiningnan niya ito nang may pandidiri. Ang mga mata ni Danilo ay malamig, walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya 5 taon na ang nakalilipas. Habang si Lara ay nagkukunwaring umiiyak at humihingi ng paumanhin, sa gilid naramdaman ni Clara ang mas masakit na katotohanan kaysa sa pasong na tamo niya. Ang emosyonal na gaslighting ni Danilo ay nagsimula nang dumaloy tila lason na sumasabay sa kanyang dugo. Kasalanan mo ito, Clara. Kung hindi ka lampa, hindi mangyayari ito sa anak natin. Pinapahirapan mo lang ang buhay ko. Ang bulyaw ni Danilo habang pilit na itinatayo si Clara mula sa sahig. Ang bawat hawak ni Danilo sa kanyang braso ay marahas, walang bahid ng pag-iingat para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ang luha ni Clara ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa pagkilala na ang lalaking itinuturing niyang sandigan ay siya mismong humuhukay ng kanyang libingan. Habang inihahanda ni Danilo ang sasakyan upang dalhin siya sa ospital, ang huling nakita ni Clara bago siya tuluyang mawalan ng lakas ay ang palitan ng makahulugang tingin ni Danilo at Lara. Isang tingin na puno ng tagumpay at lihim na kasunduan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang tanong ang naiwang nakalutang sa kanyang isipan, tila isang tinik na hindi mabunot. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung ang mismong ama nito ang nagnanais na mawala siya sa mundong ito? Ang kadilimang dahan-dahang bumabalot sa kanyang malay ay tila isang paanyaya sa isang mas malaking pagsubok na naghihintay sa kanya sa loob ng mga pader ng ospital na dati niyang tinahanan. Ang amoy ng antiseptic na humahalo sa malamig na hangin ng ospital ay tila isang pamilyar na yakap na matagal nang iniwasan ni Clara. Habang ang gulong ng stretcher na kanyang kinahihigaan ay mabilis na umiikot sa makintab na sahig ng hallway, ang bawat liwanag ng mga ilaw sa kisame na dumadaan sa kanyang paningin ay tila mga tipak ng nakaraang pilit niyang kinalimutan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay punong-puno ng hiya, isang bigat na mas masakit pa kaysa sa nagbabagang hapdi sa kanyang likuran. Naririto siya muli sa kaharian ng mga Beles, hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang sugatang ibon na wala ng maliparan. Ang pagbukas ng mga pintuan ng elevator ay naghudyat ng pagdating ng isang presensyang nagpatahimik sa buong paligid. Lumabas mula roon si Doña Carmen, ang kanyang ina, na ang bawat hakbang ay nagpaparamdam ng kapangyarihan at awtoridad. Nakasuot ito ng itim na kasuotan na tila nagdadalamhati, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Walang bakas ng luha, walang bakas ng pag-aalala, tanging ang matatalim na mga mata na nakatitig sa anak na 5 taon niyang hindi nakita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging isang pader na puno ng mga hindi nasabing hinanakit at sugat ng kahapon.
Tignan mo ang sarili mo, Clara. Diyan ka dinala ng iyong kapusukan at tigas ng ulo. Ang malamig na tinig ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, bawat salita ay tila isang sampal sa namamanas na mukha ni Clara. 5 taon kang nagtago at ngayon ay babalik ka rito na tila isang pulubi na humihingi ng awa. Ang mga salitang ito ay naghatid ng matinding paninikip sa dibdib ni Clara. Nais niyang sumagot, nais niyang humingi ng tawad, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na mga labi ay isang mahinang daing ng sakit. Sinubukan ni Danilo na lumapit ang kanyang mukha ay mabilis na nagbago patungo sa isang mapagkunwaring pag-aalala. Doña Carmen, please, asawa ko si Clara. Nagkaroon lang ng accident sa bahay and I just want the best for her and our baby. Ang mabulaklak na pahayag ni Danilo na may kasamang pagyuko ng ulo upang magmukhang kagalang-galang. Ngunit ang isang mapanuring tingin mula kay Doña Carmen ay sapat na upang mapatigil ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Ang aura ng matanda ay tila isang bagyong handang lumamon sa sinumang magtatangkang magsinungaling sa harap nito. Hindi pinansin ng matanda ang mga paliwanag ni Danilo. Sa halip kinuha niya ang medical chart mula sa kamay ng nurse at binasa ito ng mabilisan. Bagaman nananatiling matigas ang kanyang anyo, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Habang hawak ang papel, ay nagpapakita ng isang emosyong pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang maskara ng pagiging matatag. Lumingon siya kay Danilo nang may kasamang matinding paghamak, isang tingin na tila binabasa ang bawat madilim na sulok ng pagkatao nito. Huwag mong gamitin ang salitang asawa sa harap ko, Danilo. Alam ko ang bawat galaw mo bago mo pa man ito maisip. Ang banta ni Doña Carmen habang ibinibigay muli ang chart sa nurse. Tumingin siya muli kay Clara, ang kanyang mga mata ay panandali ang lumambot bago muling naging malamig na yelo. Iligtas niyo ang bata. At tungkol sa lalaking ito, turo niya kay Danilo na may pandidiri. Siguraduhin niyo na hanggang sa pintuan lang siya ng ward dahil hinding-hindi siya makakatapak sa boardroom ng ospital na ito ngayon o kailanman. Habang dahan-dahang itinutulak si Clara patungo sa operating room, ang huling nakita niya ay ang kanyang ina na nakatayo ng tuwid sa gitna ng hallway, mag-isa at tila isang reyna na pilit itinatago ang pagkawasak ng sariling puso. Sa gitna ng dilim na dahan-dahang lumalamon sa kanyang malay dahil sa gamot, isang nakakatakot na kaisipan ang naiwan kay Clara. Ligtas na nga ba siya sa piling ng kanyang ina? O ang pagbabalik na ito ay simula lamang ng isang mas masakit na pakikipagdigma sa pagitan ng pag-ibig tungkulin at ang mga sikretong pilit ibinabaon ng kanilang pamilya? Ang marangyang silid VIP ng Veles Hospital ay tila naging isang gintong hawla para kay Clara. Ang bawat sulok ng silid ay napapalamutian ng mga mamahaling kagamitan at sariwang mga bulaklak na ipinadala ng mga kakilala ng pamilya, ngunit para sa kanya ang bawat talulot ng mga lilis ay tila nagpapaalala sa lamig ng isang libingan. Nakahiga siya ng patagilid, maingat na iniiwasan na madikit ang kanyang likuran sa malambot na kutsyon. Ang bawat bahagyang pagkilos ay nagdudulot ng isang pamilyar na hapdi, isang paalala ng apoy na sumunog hindi lamang sa kanyang balat, kundi maging sa kanyang tiwala sa mundo. Pumasok si Danilo na may dalang isang mangkok ng hiniwang mga prutas. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang huwad na ningning sa harap ng mga nurse na sumusunod sa kanya. "Hon, you need to eat more. Look at you, you're so pale. Kakainin mo ito for our baby." "Okay." Ang kanyang boses ay tila isang malambing na himig. Ngunit para kay Clara, ito ay tunog ng isang marahas na kiskisan ng bakal. Isang piraso ng mansanas ang inilapit ni Danilo sa kanyang mga labi at sa gitna ng kanyang panghihina, napilitan si Clara na tanggapin ito. Ang bawat nguya niya ay may kasamang pait, hindi dahil sa prutas, kundi dahil sa pagkasuklam sa lalaking gumagamit ng kanyang kalagayan upang magmukhang isang bayani sa paningin ng iba.
Hindi nagtagal ay pumasok din si Lara. May dalang isang makapal na kumot na tila ba siya ang pinakamaalagang kapatid sa buong mundo. Ate Clara, I brought your favorite blanket from home. Gusto ko sanang maging komportable ka rito. Ang wika ni Lara, habang maingat na inilalagay ang kumot sa paanan ni Clara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit at nakita ni Clara ang isang mabilis na kidlat ng panunuya sa mga mata ng dalaga. Ang sikmura ni Clara ay bumaligtad isang matinding pagduduwal, ang lumitaw hindi dahil sa kanyang pagbubuntis, kundi dahil sa amoy ng pabango ni Lara na tila nanunuot sa kanyang bawat hininga, ang amoy na huling naramdaman niya bago ang trahedya sa kusina. Nang lisanin ng mga nurse ang silid ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang makapal na hamog. Nauuhaw si Clara, ang kanyang lalamunan ay tila isang tuyot na lupain na naghahanap ng ulan. Sinubukan niyang abutin ang baso ng tubig sa gilid ng kanyang kama, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang kalamnan ay tila nawalan ng lakas. Ang baso ay dumulas mula sa kanyang mga daliri, bumulusok pababa at nagkaluray-luray sa makintab na sahig. Ang mga pira-piraso ng kristal ay kumalat na parang mga luhang tumigas sa ilalim ng liwanag ng bombilya. Tumingin si Clara sa kanyang mga kamay, ang pakiramdam ng kawalang silbi ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. See, you can't even hold the glass, Clara. How do you expect to take care of a child? Ang bulong ni Danilo ay tila isang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang tenga. Lumapit ang asawa at humilig ng bahagya sapat na upang maramdaman ni Clara ang init ng hininga nito, ngunit malayo sa paningin ng sinumang dadaan sa hallway. Your mother thinks you're a failure. Ang mga board members dito, they're all looking at you with pity. Ako lang ang kakampi mo ngayon, so don't even think of doing anything stupid. Ang mga salitang ito ay tila isang tanikala na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Clara, pinapatay ang anumang natitirang lakas ng loob na mayroon siya. Sa kabila ng kanyang panghihina, naramdaman ni Clara ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Ito ay si Yaya Iska, ang matandang VUEM na nanatiling tapat sa pamilya Velez sa loob ng maraming dekada. Sa isang maikling sandali ng pag-iisa, nang lumabas si Danilo upang sumagot ng tawag, hinawakan ni Iska ang kamay ni Clara nang may sapat na diin upang magbigay ng lakas. Walang salitang binigkas ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi siya mag-iisa. Gayunpaman, ang kapanatagan na iyon ay agad na napawi nang marinig ni Clara ang mahinang bulungan sa labas ng pintuan. Napatigil ang tibok ng puso ni Clara nang marinig niya ang tinig ni Lara na tila may halong pananabik. Danilo, we need to hurry. Kailan ba pipirmahan ni Clara ang mga dokumento? Sabi ng abogado, everything is ready na. Ang tunog ng mga papel na kinakaluskos ni Danilo sa labas ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Nakatitig si Clara sa kisame habang ang isang kristal na luha ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang mata patungo sa kanyang unan. Sa gitna ng kanyang pagkaparalisa, isang nakakabinging katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Anong mga dokumento ang tinutukoy nila at hanggang saan ang handang gawin ng mga taong pinagkatiwalaan niya upang tuluyan siyang mabura sa mundong ito? Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang malawak na karagatan na walang hangganan. Ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon na nagpapaalala kay Clara ng kanyang pag-iisa. Nagising siya na may malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang gunita ay dinalaw ng mga anino ng nakaraan na tila mga multong ayaw siyang tantanan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at lumingon sa upuan sa tabi ng kanyang kama, ngunit ang tanging naroon ay ang bakanting espasyo na dapat ay kinalalagyan ni Danilo. Ang bahagi ng kama na dati ay iniinit ng katawan ng kanyang asawa ay malamig
na tila isang mitya ng katotohanang unti-unti na siyang iniiwan ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas mula roon si Lara, hindi suot ang uniforme ng isang tagapag-alaga, kundi isang manipis na pantulog na tila hindi angkop sa loob ng isang ospital. May dala itong isang maliit na bote ng pabango at sa bawat pagpindot nito, ang bango na humahalo sa hangin ay naghatid ng matinding pait sa lalamunan ni Clara. Iyon ang kanyang paboritong pabango, ang amoy na tanging siya lang ang gumagamit bago siya mapiit sa loob ng mga pader na ito. Ate, gising ka na pala. I just used some of your perfume. Okay lang ba? Masyado kasing amoy gamot dito. It makes me feel so dizzy. Ang wika ni Lara habang naglalakad patungo sa salamin nang may kasamang kislap ng panunuya sa kanyang mga galaw. Hindi sumagot si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa bawat kilos ng dalaga. Napansin niya ang isang puting panyo na naiwan sa ibabaw ng kanyang kumot, isang panyong pagmamay-ari ni Danilo. Sa gitna ng maputing tela, may isang bahid ng mapulang kulay, isang lipstick mark na hindi kailanman magiging kanya dahil sa kanyang kalagayan. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng paninikip, bawat hibla ng kanyang puso ay napupunit sa harap ng ebidensyang hindi na niya kayang itanggi. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga ito upang saktan siya. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik, tila isang mandirigmang nag-iipon ng lakas sa gitna ng pagkatalo. Narinig ni Clara ang mahinang pag-usad ng pintuan ng banyo muli nang pumasok doon si Lara upang sumagot ng isang tawag. Kahit na mahina ang boses nito, ang bawat salita ay tila isang kulog na nagpayanig sa mundo ni Clara. Yes, I'm with her now. Don't worry, Danilo. Everything is under control. Konting lason lang sa isipan niya every day, she will eventually lose her mind. She's so weak na she won't even notice what we're doing to her, Ivy. Ang bulong ni Lara na may kasamang malupit na hagik-hik. Ang salitang lason ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kamalayan ni Clara, nagbibigay ng bagong kahulugan sa bawat gamot at bawat atensyong ibinibigay sa kanya ng mga ito. Dahan-dahang lumabas si Lara mula sa banyo, dala ang isang maliit na hiringgilya na kinuha nito mula sa kanyang bulsa. Ang liwanag mula sa lamp sa gilid ng kama ay nagbigay ng isang nakakatakot na kislap sa dulo ng karayom. Ang bawat hakbang ni Lara papalapit sa kanyang IV drip ay tila isang marcha ng kamatayan para kay Clara. Ang panginginig ng mga kamay ni Clara sa ilalim ng kumot ay hindi na lamang dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na determinasyong protektahan ang buhay na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Habang dahan-dahang itinatapat ni Lara ang hiringgilya sa tubo na direktang nakakabit sa ugat ni Clara, ang katahimikan sa silid ay naging kasing talim ng isang labaha. Ang dahan-dahang pagpatak ng likido sa loob ng dextrose ay tila naging isang dambuhalang tunog na nagpapaalala sa bawat nalalabi niyang sandali. Tumingin si Lara sa mukha ni Clara, sinisiguro kung tulog pa ito, bago ang isang malupit na ngiti ay muling gumuhit sa mga labi nito. Sa kinalalagyan ni Clara, ang bawat hininga niya ay naging isang panalangin at isang sumpa. Ano ang gagawin na niya kapag ang karayom na yon ay tuluyan ng bumaon sa kanyang tadhana? O, ang bawat sandali ng paghinga ni Clara ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan habang nararamdaman niya ang presensya ni Lara sa kanyang tabi. Nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga pilik mata ay bahagyang nanginginig sa tindi ng pagsusumamo sa may kapal na huwag siyang bibigay sa takot. Naramdaman niya ang malamig na dampi ng kamay ni Lara sa kanyang braso, sinusuri kung ang gamot na itinurok kanina ay tuluyan ng nagpamanhid sa kanyang pandama. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay ng paghihirap
hanggang sa marinig niya ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng trangka ng pinto ng silid. Pumasok si Danilo, ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng pagmamadali na tila may mahalagang balitang dala. Lara, stop that for a moment. Baka may makakita sa'yo masyadong risky ang ginagawa mo sa dextrose niya. Ang boses ni Danilo ay puno ng babala, ngunit walang bahid ng awa para sa asawa. Hinila niya ang braso ni Lara palayo sa kama ni Clara at dahan-dahang itinulak ang dalaga patungo sa loob ng banyo ng silid VIP upang doon mag-usap ng masinsinan. Ang dahan-dahang paglapat ng pinto ng banyo ay hindi tuluyang sumara, nag-iwan ito ng isang maliit na siwang na sapat upang ang bawat salitang bibigkasin nila ay maging isang matalim na palaso sa pandinig ni Clara. Sa loob ng banyo, ang tunog ng malakas na pagdaloy ng tubig mula sa gripo ay tila ginamit upang lunurin ang kanilang usapan. Ngunit ang bawat halakhak at bulong ay nananatiling malinaw sa pandinig ng nagbubuntis na ina. Narinig ni Clara ang malupit na pagtawa ni Lara, isang tunog na puno ng tagumpay at kawalang hiyaan. God, Danilo, I'm so tired of playing the good cousin. Ang hirap kayang magkunwaring nag-aalala sa kanya habang nakikita ko ang mukha niyang punong-puno ng trauma. Ang reklamo ni Lara na sinundan ng tunog ng paglapat ng kanilang mga labi. Ang imahinasyon ni Clara ay dinalaw ng imahe ng kanyang asawa at ng babaeng itinuring niyang kapatid na naglalambingan sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na dahan-dahang dinudurog ng isang dambuhalang kamay. Konting tiis na lang, babe. We're so close na. Hindi ba't saktong-sakto ang pagtapon mo ng mantika sa likod niya? Because of that, Doña Carmen had no choice but to let us in. Ang sagot ni Danilo na may kasamang malupit na pagmamalaki. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang asawa ay tila isang matinding dagok na nagpatigil sa mundo ni Clara. Ang aksidenteng itinuring niyang bunga ng kanyang sariling kapabayaan ay isa palang planadong krimen. Ang apoy na sumunog sa kanyang balat ay nagmula sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang sanggol. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, ang bawat hininga ay naging isang tahimik na hikbi na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng kumot. Paano kung mabuhay ang bata? Hindi ba't mas mahirap ang process ng mana kapag may tagapagmana? Ang tanong ni Lara na may halong kasamaan. Narinig ni Clara ang tunog ng pag-ayos ni Danilo ng kanyang damit, tila naghahanda na itong lumabas. Don't worry about the baby. After she gives birth, sisiguraduhin nating hindi na siya makakabangon pa sa kama. With her history of depression, everyone will think she just gave up. Ang kailangan lang natin ay ang pirma niya sa mga papers bukas, and then the Velez Hospital will be ours. Ang bawat kataga ay tila isang sumpa na bumaon sa kaluluwa ni Clara. Ang kanyang pag-ibig na itinuring niyang langit ay isa palang madilim na impyernong idinisenyo upang siya ay ubusin. Sa ilalim ng kumot, ang mga kamay ni Clara ay unti-unting naging kamao. Ibinabaon niya ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang sakit ng pagbaon ng laman ay nagsilbing angkla upang hindi siya tuluyang sumigaw sa tindi ng galit at pighati. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang palad ay tila isang panata ng paghihiganti. Wala na ang mahina at sunod-sunurang si Clara. Sa gitna ng kadiliman ng silid, isinilang ang isang bagong pagkatao, isang inang handang maging halimaw upang protektahan ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata, bagaman nakapikit pa rin, ay nagngangalit na sa ilalim ng kanyang mga talukap. Ang tunog ng pagpihit ng gripo ay naghudyat ng pagtatapos ng kanilang lihim na pag-uusap. Naramdaman ni Clara ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng banyo at ang muling pagpasok ng liwanag sa madilim na silid. Ang bawat yabag ni Danilo papalapit sa kanyang kama ay tila isang banta ng panganib. Tumigil ang asawa sa kanyang tabi at naramdaman ni Clara ang titig nito
na tila sinusuri kung may nabago sa kanyang anyo. Ang bawat segundo ng katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata at doon sa gitna ng malamlam na liwanag ay lumarawan ang mukha ni Danilo na nakatitig ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkagulat at isang madilim na tanong na hindi mabigkas. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ng ospital ay nagdala ng isang panibagong liwanag, ngunit para kay Clara ang bawat sinag nito ay tila naglalantad lamang ng mas malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Ang bawat sandali ng katahimikan pagkatapos ng marahas na pagkakaharap niya kay Danilo noong gabi ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Nanatili siyang nakatitig sa pinto, naghihintay hanggang sa ang dahan-dahang pagpihit ng trangka ay naghudyat ng pagdating ng taong pinakakinatatakutan niyang harapin ang kanyang ina. Pumasok si Doña Carmen na may dalang malamig na aura. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila isang marangal na martsa na nagbibigay diin sa kanyang autoridad. Hindi ito tumingin sa mga mata ni Clara. Sa halip lumapit ito sa gilid ng kama at sinuri ang mga benda sa likod ng anak ng may propesyonal na lamig. The doctor said the healing is slow, Clara. Hindi ganoon kadaling burahin ang bakas ng iyong mga maling desisyon. Ang boses ni Doña Carmen ay nanatiling formal. Bawat salita ay tila isang paalala ng 5 taong pagkakalayo at ang pader ng hinanakit na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa. Sa gitna ng lamig na yon, isang bagay sa loob ni Clara ang tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pagtatago ng sakit, at ang nakakatakot na katotohanang natuklasan niya tungkol kay Danilo ay biglang umapaw. Isang gumaralgal na tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan at bago pa man niya mapigilan ang sarili, ang kanyang mga mata ay naging isang bukal ng masaganang luha. I'm so sorry. Patawarin niyo ako, Ma. Tama kayo. Lahat ng sinabi niyo noon, tama kayo. Ang hikbi ni Clara ay punong-puno ng matinding pagsisisi. Ang bawat kataga ay may kasamang hapdi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay bagaman nanginginig ay pilit na inabot ang kamay ng kanyang ina, isang pagpapakumbaba na hindi niya nagawa sa loob ng mahabang panahon. Napatigil si Doña Carmen. Ang kanyang matigas na anyo ay tila panandali ang nagkaroon ng lamat. Tiningnan niya ang kanyang anak, na ngayoy tila isang maliit na batang muling naghahanap ng kalinga. Clara. Ang tanging nabigkas nito, ngunit pinutol ito ni Clara. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, ikinumpisal niya ang lahat. Ang marahas na plano ni na Danilo at Lara, ang sadyang pagtapon ng mantika sa kanyang likod at ang balak ng mga ito na tuluyan siyang alisin sa landas pagkatapos niyang isilang ang kanyang sanggol. Ang bawat detalye ng kalupitan ng mga taong pinagkatiwalaan niya ay tila naging mga matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid. Isang matinding galit ang dumaan sa mga mata ni Doña Carmen, hindi para sa kanyang anak, kundi para sa mga taong nagtangkang yumurak sa dangal at buhay ng isang Velez. Ang kanyang panga ay nagngangalit at ang kanyang mga kamao ay naikom sa tindi ng puot. Ngunit sa halip na bumitaw ng masasakit na salita, ang Iron Lady ng pamilya Velez ay dahan-dahang naupo sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Clara ang 2 braso na bumalot sa kanyang nanghihinang katawan. Niyakap siya ni Doña Carmen ng buong higpit, isang yakap na nagpabura sa lahat ng lamig at galit ng nakaraan. Sa balikat ng kanyang ina, doon ibinuhos ni Clara ang lahat ng kanyang takot, habang ang bawat haplos ni Doña Carmen sa kanyang buhok ay tila isang pangako ng kaligtasan. Hush na anak, I'm here. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila muli. They thought they could outsmart a Velez. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Ang bulong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng wagas na pagmamahal at determinasyon.
Ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata ng matanda ay tila isang sumpa ng proteksyon para sa kanyang anak at sa apo na nasa sinapupunan nito. Ang mag-ina ay nanatiling magkayakap sa gitna ng silid. Ang kanilang mga puso ay muling nagbuklod sa ilalim ng bigat ng katarungan at pag-asa. Nang dahan-dahang humiwalay ang matanda, tinitigan niya si Clara nang may bagong uri ng paghanga. "We will make them pay, Clara, but you have to be strong. Magkunwari tayo. Hayaan nating isipin ni Danilo na hawak pa rin niya ang alas bamba." Ang wika ni Doña Carmen habang pinupunasan ang huling bakas ng luha sa mukha ng anak. May isang mapanganib, ngunit matalinong kislap sa mga mata ng ina na nagbigay kay Clara ng isang lakas na hindi niya inakalang mayroon pa siya. Isang tahimik na sumpaan ang nabuo sa pagitan nila, isang alyansang binuo ng dugo at pag-ibig na hinding-hindi na muling mababasag. Habang inihahanda ni Doña Carmen ang sarili upang lumabas at harapin ang mundo nang may dati nitong maskara, isang huling pangungusap ang iniwan niya kay Clara na nagpatigil sa tibok ng puso ng dalaga. "May isang gabi tayong kailangang hintayin, Clara. Isang gabi kung saan ang lahat ng kanilang kasakiman ay magiging mitya ng kanilang sariling pagbagsak. At sa gabing iyon, sisiguraduhin kong ikaw mismo ang magpapatahimik sa kanilang mga tawa." Ang tunog ng dahan-dahang paglapat ng pinto ay nag-iwan kay Clara ng isang tanong na punong-puno ng misteryo at pananabik. Anong klaseng ganti ang inihahanda ng kanyang ina at handa na ba siyang harapin ang dilim upang tuluyang makamit ang liwanag? Ang bawat paghakbang ni Yaya Iska sa loob ng silid VIP ay tila nagdadala ng amoy ng kinalakihang mansyon ni Clara, isang amoy ng kalinga na matagal nang ipinagkait ng tadhana. Bit-bit ng matanda ang isang mangkok ng mainit na sopas, ang usok na dahan-dahang pumapaibabaw sa hangin ay tila isang simbolo ng katapatang hindi kailanman nagmaliw sa kabila ng maraming taon. Maingat na inilapag ng buwem ang pagkain sa mesa at bago lumapit kay Clara, ay siniguro muna nitong maayos na nakalapat ang pinto at walang sino mang nakikinig sa labas ng pasilyo. "Anak, ubusin mo itong sopas. Kailangan mong magpalakas para sa plano ni Doña Carmen. You have to be ready for what's coming." Ang malambing na bulong ni Yaya Iska habang dahan-dahang inaalalayan si Clara na maupo. Ang bawat haplos ng matanda sa kanyang balikat ay nagpabawas sa bigat na nararamdaman ni Clara. Tila ba ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay dahan-dahang pinapawi ng wagas na pagmamahal ng isang taong itinuring na niyang pangalawang ina. Hindi nagtagal ay pumasok muli si Doña Carmen. Ang kanyang anyo ay kasing tigas pa rin ng dati, ngunit meron ng isang kakaibang init sa kanyang mga mata tuwing nakatingin sa kanyang anak. Ang tatlong henerasyon ng katapatan at pag-ibig ay nagtipon sa loob ng malamlam na liwanag ng silid, bumubuo ng isang alyansang hinding-hindi matitibag ng anumang kasakiman. The gala night is exactly 7 days from now, Clara. Danilo is busy preparing his speech, convinced that he will be the star of the show. Let him believe he has won. Habang mas mataas ang lipad niya, mas masakit ang kanyang pagbagsak. Ang wika ni Doña Carmen habang inilalatag ang isang mapa ng ballroom sa ibabaw ng kama. Sa ilalim ng maingat na pagtuturo ng kanyang ina, sinimulan ni Clara ang kanyang pag-arte. Kailangan niyang manatiling mahina, kailangang manatiling sunod-sunuran sa bawat nais ni Danilo upang hindi ito maghinala sa mabilis na paghilom ng kanyang mga sugat at ang muling pagbangon ng kanyang kaisipan. Ang bawat pagkunwari niya ng panghihina sa harap ng mga nurse ay tila isang masusing pagsasanay para sa kanyang pinakamalaking pagtatanghal. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inabot ni Yaya Iska kay Clara ang isang maliit na rosaryong gawa sa kahoy kupas na ang kulay nito ngunit puno ng basbas ng pananampalataya. "Ito ang magpoprotekta sa inyo ng apo ko, Clara. Hold on to this. Tuwing pakiramdam mo ay bibigay ka na sa takot." Ang wika ng matanda na nagpahikbi ng tahimik kay Clara.
Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, sinimulan ni Yaya Iska ang kanyang bahagi ng misyon. Maingat niyang kinuha ang isang maliit na tape recorder na nakatago sa ilalim ng unan ni Clara. Ang recorder na naglalaman ng mga boses ni Danilo at Lara na nagpaplano ng masama. Itinago niya ito sa loob ng isang basket ng mga maruming damit, tinatakpan ng mga tuwalya at bedsheets upang hindi mahalata ng sinuman. Ang bawat pagtibok ng puso ni Clara habang pinapanood ang matanda ay tila nakikipagpalit sa bigat ng panganib na kanilang hinaharap. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang sandali ay maaaring mabasag. Maging maingat ka, Yaya. Danilo is like a snake, he smells fear. Huwag kang titingin sa kanyang mga mata kapag lumabas ka na. Ang babala ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Tumango si Yaya Iska, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang katapangang tanging ang mga taong may malinis na konsensya lamang ang nagtataglay. Sa dahan-dahang pagpihit ng trangka ng pinto, ang matanda ay huminga ng malalim at lumabas sa pasilyo, bitbit ang basket na naglalaman ng kanilang kaisa-isang ebidensya laban sa mga kaaway. Ngunit ang dahan-dahang pag-usad ni Yaya Iska patungo sa elevator ay biglang napatigil. Sa dulo ng madilim na hallway, lumarawan ang anino ni Danilo na nakasandal sa pader, tila kanina pa naghihintay sa dilim. Ang liwanag mula sa emergency lights ay nagbigay ng isang nakakatakot na ningning sa mga mata ng asawa ni Clara. Ang dahan-dahang paglapit ni Danilo, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig na tila isang mabagal na hatol ay nagpadama ng matinding kilabot kay Yaya Iska. Tumigil ang lalaki sa harap ng matanda at ang kanyang paningin ay dahan-dahang bumaba patungo sa basket ng labada na hawak nito. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Danilo, isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Gabi na, Yaya. Bakit tila nagmamadali ka yata sa paglalaba? Mukhang may mabigat kang dala sa loob ng basket na yan. Ang malamig na tanong ni Danilo habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas upang hilaing paitaas ang puting tuwalya na nagtatago sa recorder. Ang bawat hibla ng hininga ni Yaya Iska ay tila napatigil habang sa loob ng silid si Clara ay nakatingin sa saradong pinto. Nadarama ang isang panganib na tila sumusakal na sa kanilang huling pag-asa. Mahuhuli na nga ba ang kanilang lihim bago pa man magsimula ang laban? Ang bawat yabag ni Danilo sa loob ng silid ay tila isang dahan-dahang paghigpit ng bitag sa leeg ni Clara. May dala itong isang asul na folder, ang mga kanto nito ay matalas at makintab sa ilalim ng liwanag ng puting bumbilya. Sa kanyang mukha ay lumarawan ang isang nangiting puno ng tamis, ngunit sa paningin ni Clara ang bawat kurba ng labi nito ay tila isang babala ng paparating na unos. Inilapag ni Danilo ang folder sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama. Ang tunog ng paglapat ng papel sa kahoy ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kalamnan ng nagbubuntis na ina. "Hon, look at this! Para ito sa kinabukasan natin, lalo na para sa baby." Ang malambing na wika ni Danilo habang dahan-dahang inilalabas ang mga dokumento. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng pag-aalaga, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng manipulasyon. "I talked to the lawyers, and they said, it's better if we transfer some of your shares to my name for now. Alam mo namang masyadong stress ang management ng hospital, and I don't want you to worry about anything while you're recovering. This is all for our child's future, Clara." Isang mamahaling pluma ang inilapit nito sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tinta nito ay tila isang madilim na anino na naghihintay na bumura sa kanyang tadhana. Tumingin si Clara sa mga dokumento, ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa takot na pilit niyang ikinukubli. Sa gitna ng kanyang panghihina, ang kanyang isipan ay mabilis na naglakbay patungo sa mga babala ng kanyang ina.
Danilo, bakit kailangan ngayon agad? Hindi ba pwedeng hintayin nating makalabas ako I haven't even read everything. Ang mahinang tugon ni Clara ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagbabago sa aura ng kanyang asawa. Ang init ng pagkukunwari ay mabilis na napalitan ng isang malamig at matalim na tensyon. Bakit ba ang dami mong tanong? Clara, are you saying na wala kang tiwala sa akin? After everything I've done after I stayed by your side, nung tinalikuran ka ng pamilya mo, ito ba ang isusukli mo sa akin? Ang boses ni Danilo ay tumaas ng bahagya sapat upang magparamdam ng isang matinding banta sa loob ng tahimik na silid. Ang gaslighting ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga salita, pilit na ipinaparamdam kay Clara na siya ang may utang na loob, na siya ang may kasalanan sa bawat pagdududa. Your mother is just waiting for us to fail. Kapag hindi natin na-secure ito ngayon, baka bawiin niya ang lahat. Do you want our baby to grow up with nothing? Isang pirma lang ito, Clara. Isang patunay na mahal mo ako at ang pamilyang binuo natin. Naramdaman ni Clara ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa lason ng mga salita ni Danilo. Ang pakiramdam ng obligasyon ay tila isang mabigat na tanikala na humihila sa kanya pababa. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabing kailangan niyang maging matalino. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pluma. Ang malamig na metal nito ay tila nanunuot sa kanyang balat. Sa gitna ng panggigipit ni Danilo, isang ideya ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Sadyang hinayaan ni Clara na lumuwag ang kanyang pagkakahawak at ang pluma ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa makintab na sahig at lumikha ng isang matalim na tunog ng pagtama ng plastic sa tiles. Pasensya ka na, Danilo. Ang dulas ng kamay ko. Pakikuha naman please. Ang wika ni Clara nang may kasamang pekeng panghihina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatungo upang hindi makita ng asawa ang nag-aapoy na determinasyon sa loob ng kanyang mga balintataw. Yumuko si Danilo upang kunin ang pluma. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkairita sa antalang nagaganap. Sa mga sandaling iyon, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagkakataon para kay Clara na huminga ng malalim at ihanda ang kanyang susunod na hakbang sa mapanganib na larong ito. Nang iabot muli ni Danilo ang pluma, ang kanyang titig ay tila isang matalim na laba na humihiwa sa katahimikan. Pirmahan mo na, Clara. Ngayon na. Hawak na ni Clara ang pluma. Ang dulo nito ay ilang milimetro na lamang ang layo mula sa linyang magtatakda ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang puso ay tila isang dambuhalang tambol na nagbibigay ng babala sa bawat tibok nito. Ngunit bago pa man madampi ang tinta sa papel, ang dahan-dahang pag-usad ng pintuan ng silid ay naghudyat ng pagdating ng isang hindi inaasahang panauhin. Isang nurse ang pumasok na may dalang tray ng gamot. Ang kanyang presensya ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Napatigil ang kamay ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa nanlilisik na mga mata ni Danilo. Maisa sa katuparan ba ni Danilo ang kanyang plano? O ito na ang simula ng pagkawasak ng kanyang mga dambuhalang kasinungalingan? Ang bawat yabag ni Danilo sa makintab na pasilyo ng Veles Hospital ay tila isang marcha ng tagumpay, isang tunog na nagpaparamdam ng kanyang lumalaking kapangyarihan sa loob ng kahariang hindi naman sa kanya. Nakasuot siya ng isang mamahaling Amerikana na tila sadyang pinili upang magmukhang kagalang-galang at mapagkakatiwalaan sa paningin ng mga nakakaalam. Sa bawat doktor at miyembro ng board na kanyang madadaanan, isang matamis. Ngunit huwad ng ngiti ang kanyang isinasalubong habang ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Tinitimbang ang bawat tao kung sino ang maaaring maging kasangkapan
sa kanyang mga plano. Ang hangin sa hallway ay tila bumibigat sa presensya ng kanyang kasakiman, isang amoy ng mapagpanggap na tagumpay na unti-unting lumalason sa dangal ng institusyong itinatag ng pamilya Velez. Sa dulo ng pasilyo malapit sa silid ng boardroom, napatigil si Danilo upang makipag-usap sa dalawang matatandang miyembro ng board na tila nakuha na niya ang loob. "It's really heartbreaking, sir. I'm doing my best to balance everything. Ang pag-aalaga kay Clara at ang pagpapatakbo sa hospital ay hindi biro, but I have to be strong for my family." Ang wika ni Danilo, nang may kasamang malalim na buntong hininga, sapat upang magmukhang isang martir na asawa sa kanilang paningin. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon, isang pagtatanghal na dahan-dahang bumubura sa katotohanang siya ang mitya ng pagdurusa ni Clara. "I'm very concerned about her mental state, you know. Ang trauma ng accident at ang pregnancy hormones, it's making her unstable. Sabi ng doctor, she needs total rest and zero stress. Kaya naman, even if it's hard, I have to step up and handle the administrative side of Velez Hospital." Hindi alam ni Danilo na mula sa malayo sa isang madilim na sulok ng hallway ay matalas siyang pinagmamasdan ni Doña Carmen. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakatikom sa kanyang likuran habang ang isang mapanganib at misteryosong ngiti ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga labi. Sa paningin ni Doña Carmen, ang bawat galaw ni Danilo ay tila isang nakakatawang sayaw ng isang payaso na hindi alam na malapit na siyang mahulog sa sarili niyang bitag. Ang bawat kasinungalingang binitawan ni Danilo tungkol sa pagkabaliw ni Clara ay nagsilbi lamang na gasolina sa nag-aapoy na determinasyon ng matanda na protektahan ang kanyang anak. Hinayaan niya si Danilo na magpakitang gilas, hayaan itong lumipad ng mataas sa kanyang sariling kayabangan dahil alam ni Doña Carmen na sa sandaling bumagsak ang lalaki, walang anumang yaman o salita ang makakapagsalba rito. Sa gitna ng usapan ni Danilo at ng mga board members, isang matapat na doktor na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Velez ang palihim na nag-irap nang makatalikod ang lalaki. Nakita nito ang bawat kaplastikan ni Danilo, ang bawat maling detalye sa kanyang kwento na hindi tugma sa katotohanan ng medikal na kalagayan ni Clara. Ang golden moment na ito ay tila isang tahimik na suporta para sa tunay na tagapagmana, isang patunay na hindi lahat ay nabubulag ng ningning ng pera. Ngunit para kay Danilo, ang bawat palakpak at pagsang-ayon na kanyang natatanggap ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang huwad na paghahari. Pakiramdam niya ay hawak na niya ang tadhana sa kanyang mga palad, habang si Clara ay nananatiling walang laban sa loob ng silid, VIP. Tila isang anino na dahan-dahang nilalamon ng dilim. "Tomorrow is a big day, gentlemen. I will present the formal documents of the share transfer. With Clara's current condition, she has entrusted me with everything. Bukas, I will officially take over 50% of the shares of this hospital." Ang huling pahayag ni Danilo na may kasamang mapang-uyam na ningning sa kanyang mga mata. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong ng elevator na papasara ay tila naging isang hudyat ng simula ng katapusan. Habang nakatitig si Danilo sa kanyang refleksyon sa makintab na pinto ng elevator, isang tanong ang hindi niya namamalayang kailangang sagutin. Sapat na ba ang 50% na shares upang bilhin ang katahimikan ng isang inang naghihiganti? O ang kayabangang ito ang magiging mitya ng kanyang pinakamalaking pagkatalo sa harap ng buong board? Nang tuluyang lumabas si Danilo mula sa silid at dahan-dahang sumara ang pinto, tila sumama ang lahat ng natitirang hangin sa loob ng VIP ward. Naiwan si Clara, kasama ang babaeng nagpanggap na pamilya, ngunit naging mitya ng kanyang pagkawasak. Ang amoy ng matapang na alkohol na dala ni Lara mula sa medikal na tray ay mabilis na kumalat, tila isang lason na sumasakal sa pandaman ni Clara. Wala na ang maamong mukha ng dalaga. Ang mga matang dati ay nagpapakita ng pagkalinga
ay napalitan ng isang mapagmataas at walang takot na anyo. Ang bawat hakbang ni Lara palapit sa kama ay may kasamang yabang, tila siya ang tunay na reyna na nagmamasid sa isang talunang alipin. You really think you still have a chance, Ate Clara? Tingnan mo nga ang sarili mo. You're a mess, a broken toy na hindi na mapapakinabangan ni Danilo. Ang mapangasar na wika ni Lara habang nilalaro ang isang botelya ng gamot sa kanyang mga daliri. Huwag kang mag-alala. I will take good care of your baby. Ako ang kikilalanin niyang ina at ako ang tatayo bilang tunay na asawa sa tabi ng lalaking matagal na sanang akin kung hindi ka lang naging hadlang. Ang bawat salita ay sadyang pinili upang durugin ang natitirang pag-asa ni Clara, isang malupit na pag-angkin sa lahat ng bagay na mahalaga sa nagbubuntis na ina. Naramdaman ni Clara ang matinding paninikip ng kanyang dibdib, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng puting kumot habang pilit niyang nilalabanan ang pagnanais na sumabog sa galit. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Lara ang isang piraso ng bulak na basang-basa ng alkohol. Kailangan nating linisin ang sugat mo, ate. Sabi ng doktor, baka daw ma-infect. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng isang huwad na pag-aalala na mabilis na nauwi sa isang malupit na intensyon. Walang pasubali niyang idiniin ang bulak sa gitna ng malaking lapnos sa likod ni Clara. Isang matalim na hapdi, ang tila kidlat na gumuhit sa laman ni Clara ang sakit, ay tila libu-libong karayom na sabay-sabay na tumusok sa kanyang bukas na sugat. Namimilipit ang kanyang kalamnan at ang kanyang mga ngipin ay bumaon sa kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang pait ng sariling dugo. Pinipigilan ang anumang daing na magbibigay ng kasiyahan sa kanyang kaaway. Ngunit bago pa man muling madiin ni Lara ang bulak, isang hindi inaasahang lakas ang sumibol mula sa nanghihinang katawan ni Clara. Mabilis at mahigpit niyang hinawakan ang pulso ng dalaga. Ang pagkakakapit ni Clara ay tila isang bakal na nakapulupot baon ang lahat ng puot, pasakit at determinasyong naipon sa kanyang dibdib. Tumingala si Clara at sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, tinitigan niya si Lara ng diretso sa mga mata. Ang paningin ni Clara ay hindi na pag-aari ng isang biktima. Ito ay nagliliyab sa isang nakakatakot at mapanganib na tapang. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Lara, ang kanyang mapang-asar na ngiti ay dahan-dahang napawi nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling kamay sa ilalim ng hindi matibag na hawak ni Clara. Sinasaktan mo ba ako, Lara? Ang malamig ngunit mariing tanong ni Clara, ang kanyang boses ay walang bakas ng panginginig, isang tahimik na bagyo na naghihintay na manalanta. Sa likod ng matatalim na titig na yon ay ang isang lihim na natuklasan ni Doña Carmen tungkol sa tunay na pamilya ni Lara, isang madilim na nakaraan ng pagnanakaw at panloloko sa probinsya na pilit tinatakasan ng dalaga, isang katotohanang kapag nabunyag ay sisira sa lahat ng kanyang mga pinaghirapang ilusyon. Hindi alam ni Lara na ang babaeng inaakala niyang walang laban ay hawak na ang mismong kadena na sasakal sa kanyang kinabukasan. Unti-unting binitawan ni Clara ang pulso ni Lara na nag-iwan ng pulang marka sa balat nito. Ang dalaga ay napapaatras, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba sa halong pagkabigla at hindi maipaliwanag na kaba. Tinitigan siyang muli ni Clara. Ang amoy ng alkohol sa hangin ay tila naging patunay ng isang sumpaan. Lahat ng inagaw mo, ibabalik mo ng may kasamang luha. Ang huling idineklara ni Clara sa isang boses na pumutol sa katahimikan ng silid. Habang nanginginig na lumabas si Lara sa pintuan, isang mabigat na tanong ang nanatiling nakasabit sa malamig na hangin ng ospital. Kailan at paano sisingilin ni Clara ang bawat patak ng luhang ninakaw sa kanya ng mga taong nagtangkang ibaon siya ng buhay? Ang hapon bago ang pinakahihintay na gala night ay nagdala ng isang naiibang uri ng katahimikan sa loob ng Veles Hospital, isang katahimikang tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago.
Ang silid VIP ni Clara ay pansamantalang ginawang isang marangyang bihisan, pinalamutian ng mga pamilyar na kagamitan mula sa kanilang mansyon na sadyang ipinadala ng kanyang ina. Dahan-dahang inilabas ni Doña Carmen mula sa isang makapal na pabalat ang isang napakagandang gown na kulay esmeralda. Ang tela nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, ngunit ang disenyong bumulaga kay Clara ay nagdulot ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang likuran ng damit ay ganap na bukas, isang disenyong walang habas na maglalantad sa malaking lapnos at mga pilat na sumira sa kanyang makinis na balat. Nanginig ang mga daliri ni Clara habang inaabot ang malamig na tela ng gown. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa nagbabadyang mga luha ng pag-aalinlangan. Hindi ko yata kaya. I can't wear this. Makikita ng lahat ang sugat ko. Makikita nila ang kapangitan na ginawa nila sa akin. Ang nanginginig na wika ni Clara. Ang pakiramdam ng kahihiyan na matagal na niyang ibinaon ay tila muling bumabangon. Ipinapaalala sa kanya ang mga gabing namimilipit siya sa sakit, habang ang lalaking dapat na nagtatanggol sa kanya ay pinagtatawanan ang kanyang kalagayan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pag-atras, nais niyang magtago sa ilalim ng mga kumot at takasan ang mapanghusgang mga mata ng lipunan. Ngunit sa halip na pilitin siya, dahan-dahang lumapit si Doña Carmen sa kanyang likuran. Sa pamamagitan ng isang suklay na gawa sa mamahaling kahoy, sinimulang ayusin ng ina ang mahaba at itim na buhok ni Clara. Ang bawat haplos ng suklay ay may kasamang kakaibang lambing, isang pag-aalagang nagpabalik kay Clara sa kanyang pagkabata, kung saan ang lahat ng kanyang takot ay napapawi sa isang yakap ng kanyang ina. Ang ginintuang sandaling iyon ay nagbigay ng isang mainit na kapanatagan sa malamig na silid. Ang mga sugat na yan ay hindi kapangitan, Clara. They are proof that you survived. Ang malumanay, ngunit matatag na bulong ni Doña Carmen habang tinititigan ang refleksyon ng kanyang anak sa malaking salamin. Gusto ni Danilo na ikahiya mo ang sarili mo. Gusto niyang magtago ka sa dilim. Ngayong gabi, isusuot mo ang mga pilat na yan bilang isang korona ng iyong katatagan. Ipakita mo sa kanila na hindi kayang sunugin ng anumang apoy ang isang veles. Habang dahan-dahang isinusuot ni Clara ang esmeraldang gown, pumasok si Yaya Iska na may dalang mga sapatos. Ngunit ang mukha ng matanda ay kakikitaan ng isang malalim na pagkabagabag. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na katanungan ang ipinarating ni Clara. Yaya, nasaan na ang ebidensya? Nakahanda na ba? Ang mahinang tanong niya habang sinisiguro na walang ibang nakikinig. Lumapit ang buem at bumulong na may halong kaba, ipinagtapat na matapos siyang muntikang mahuli ni Danilo noong isang gabi sa pasilyo, kinailangan niyang ilipat ang tape recorder at mga dokumento mula sa kanyang aparador. Ang misteryosong pagkawala ng mga ebidensya sa dati nitong pinagtataguan ay nag-iwan ng isang malamig na tinik sa lalamunan ni Clara. Kung hindi hawak ni Yaya Iska, saan napunta ang tanging sandatang magpapabagsak kina Danilo at Lara? Ang bawat segundong lumilipas na walang kasiguruhan ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa kanilang mga dibdib. Sa kabilang bahagi ng ospital, sa isang pansamantalang opisina, masayang inaayos ni Danilo ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na tuxedo na binili niya gamit ang pondo ng ospital. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay nagniningning sa labis na kumpiyansa. This is it. Tonight, everyone will look at me not just as Clara's husband, but as the new king of Velez Hospital. Ang nakangiting pagkausap niya sa kanyang sarili. Ang bawat pagkumpas ng kanyang kamay ay puno ng kayabangan. Inihahanda ang kanyang sarili sa isang gabing inaakala niyang magbibigay sa kanya ng walang hanggang kapangyarihan at yaman. Ang kanyang kasakiman ay tila isang nakalalasong hamog
na bumabalot sa kanyang buong pagkatao bulag sa nagbabadyang unos na papalapit. Bumalik ang tagpo sa silid VIP kung saan ganap nang nakabihis si Clara. Tinitigan niya ang kanyang kabuuan sa harap ng malaking salamin. Ang luntiang tela ng gown ay perpektong humubog sa kanyang nagdadalang taong katawan, ngunit ang tunay na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang kanyang likuran. Ang malawak na lapnos na nag-iwan ng magaspang at mapulang pilat ay lantad na lantad isang buhay na mapa ng kanyang mga paghihirap. Ipinatong ni Doña Carmen sa leeg ni Clara ang pamilyar at mabigat na kwintas ng mga Velez. Ang bawat pagkislap ng mga diamante sa kwintas ay tila sumasabay sa pagtibok ng kanyang puso, isang paalala ng dangal at karapatang pilit inagaw sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang mga kamay upang haplusin ang kanyang sinapupunan. Isang mainit na luha ng katapangan ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi at sa isang boses na puno ng pag-asa at walang hanggang pag-ibig, bumulong siya sa tahimik na silid. Para sa iyo ito, anak. Ang malawak na ballroom ng Velez Hospital ay napuno ng nakabubulag na liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na chandelier na nakasabit sa kisame, tila mga bituing saksi sa isang maruming lihim na nakatago sa ilalim ng karangyaan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at ang dahan-dahang paggalaw ng mga telang seda at pelus ng mga panauhin. Ang bawat pagdampi ng mga matutulis na takong sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang ritmo ng kapalaluan habang ang mahinang bulungan ng mga tao ay tila isang dagat na nag-aalit-it sa ilalim ng mga ngiti ng pagkukunwari. Ito ang gabi ng anibersaryo, ang gabi kung saan ang dangal ng pamilya Velez ay nakasalalay sa isang manipis na hibla ng tadhana. Pumasok si Danilo sa gitna ng silid na punong-puno ng kayabangan. Ang kanyang tuksido ay perpektong nakalapat sa kanyang katawan na tila ba siya ang tunay na nagmamay-ari ng bawat sulok ng gusaling ito. Sa kanyang tabi ay si Lara nakasuot ng isang simpleng asul na bestido upang mapanatili ang imahe ng isang mapagkumbabang pinsan, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang ganid na pananabik. Babe, look at them. Lahat sila sa atin na nakatingin. Sa wakas, everything is falling into place. Ang bulong ni Lara na may kasamang malupit na kislap ng tagumpay. Hinawakan ni Danilo ang kamay ng dalaga nang panandalian bago ito binitawan upang magkunwaring magkaibigan lamang sila sa harap ng media. Ang kanilang bawat galaw ay isang masusing pagtatanghal ng kataksilan, isang sayaw sa ibabaw ng mga sugat na sila mismo ang may gawa. Sa kabilang banda sa likod ng malaking entablado, ang mundo ay nanatiling tahimik at malamig. Nakatayo si Clara sa gitna ng kadiliman, pinaliligiran ng mga nurse na matagal nang nakasaksi sa kanyang paghihirap. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa kanyang tiyan, nadarama ang bawat malakas na tibok ng kanyang puso na tila nakikipag-unahan sa oras. Ang esmeraldang gown na suot niya ay tila naging isang baluti ng katapangan. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-aayos ng head nurse sa kanyang buhok, isang tahimik na suporta na nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi manginig. Handa na po ang lahat, Ma'am Clara. Oras na para ipakita sa kanila ang katotohanan. Ang mahinang wika ng nurse na nagdala ng isang matinding determinasyon sa mga mata ni Clara. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na kurtina ng entablado at lumabas si Doña Carmen. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang alon na nagpatahimik sa buong ballroom. Ang bawat hakbang ng matanda patungo sa podium ay puno ng dignidad. Ang liwanag ng spotlight ay nagbibigay diin sa bawat guhit ng karanasan sa kanyang muka. Tumingin siya sa madla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa direksyon ni Danilo na noon ay nakatayo sa gitna ng mga board members. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing talim ng isang labaha. Tila lahat ay naghihintay sa bawat salitang bibigkasin ng reyna ng mga Velez. Magandang gabi sa inyong lahat.
Ngayong gabi ay hindi lamang pagdiriwang ng aming anibersaryo. Ang simula ni Doña Carmen ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ito rin ay gabi ng pagkilala sa mga taong nagpakita ng kakaibang katapatan at sakripisyo para sa pamilyang ito. Ang bawat salita ng matanda ay may dalang misteryo na nagpatigil sa paghinga ni Clara sa backstage. Naramdaman ni Clara ang lamig ng pawis sa kanyang mga palad habang hinihintay ang hudyat ng kanyang paglabas. Alam niyang sa sandaling tumapak siya sa ilalim ng liwanag, wala na siyang babalikan pa. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Carmen habang tinitingnan niya si Danilo ng diretsyo. At bago natin simulan ang formal na programa, nais kong tawagin ang isang tao na naging malaking bahagi ng buhay ng aking anak nitong mga huling taon. Danilo, please come up on stage. May isang espesyal na parangal kaming inihanda para sa iyo na hinding-hindi mo malilimutan. Ang tunog ng dahan-dahang pag-akyat ni Danilo sa entablado ang bawat hakbang nito na tila isang martsa patungo sa sarili nitong hatol ay nagpadama ng matinding kilabot sa lahat. Habang tumatayo si Danilo sa tabi ng kanyang biyenan na may malapad na ngiti, isang nakakabinging katanungan ang naiwan sa hangin. Ano ang nakatago sa likod ng parangal na ito? At handa na ba ang lahat sa paglabas ng tunay na tagapagmana mula sa mga anino? Ang bawat hakbang ni Danilo paakyat sa entablado ay tila isang pag-akyat sa rurok ng kanyang mga pangarap. Ang liwanag ng mga spotlight ay nakatutok sa kanya, nagbibigay ng isang huwad na ningning sa kanyang anyo na tila ba siya ay isang banal na tagapagligtas. Ang kanyang malapad na ngiti ay hindi mabura bakas ang kasakiman sa bawat kislap ng kanyang mga mata habang tinitinan ang mga miyembro ng board na tila ba siya na ang bagong Panginoon ng Veles Hospital. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, ang katahimikan sa loob ng ballroom ay biglang naging mabigat, isang hindi maipaliwanag na tensyon ang dahan-dahang lumulukob sa bawat panauhin na tila ba may isang unos na paparating. Mula sa gilid ng entablado, isang anino ang dahan-dahang lumabas patungo sa gitna ng liwanag. Ito ay si Clara. Ang esmeraldang gown na suot niya ay kumikinang na tila mga kaliskis ng isang nagngangalit na naga sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit ang dahan-dahang pagtalikod niya sa madla ang nagpako sa bawat paningin ng mga tao. Ang bukas na likuran ng kanyang damit ay naglantad sa isang malawak magaspang at mapulang pilat, isang buhay na mapa ng kalupitan na tila sumisigaw sa gitna ng lahat ng karangyaan. Ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng lahat ng naroon ay tila isang dambuhalang hanging dumaan sa silid na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan na punong-puno ng pagkabigla at matinding awa. Kinuha ni Clara ang microphone mula sa podium. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malamig na metal nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang boses, bagaman gumaralgal sa simula, ay naging matatag at puno ng katarungan na tila isang hatol mula sa langit. Ang sugat na nakikita niyo sa aking likuran ay hindi bunga ng isang aksidente. Ang deklara ni Clara, ang kanyang boses ay umaalingingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tumatago sa puso ng bawat nakikinig. Ito ay bakas ng apoy na sadyang ibinuhos sa akin ng mga taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ang pilat na ito ay simbolo ng kataksilan ng lalaking nakatayo sa tabi ko ngayon at ng kanyang kasabwat na nagkunwaring pamilya. Ang mga luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Danilo na ngayoy unti-unti nang namumutla sa harap ng madla. Hindi hinayaan ni Doña Carmen na makapagsalita ang manugang upang ipagtanggol ang sarili. Sa isang mabilis na hudyat ng kanyang kamay, ang malalaking screen sa ballroom ay nagpakita ng isang madilim na imahe at ang sound system ay biglang naglabas ng mga tinig na pamilyar sa lahat. Ang bawat salitang binitawan ni Danilo at Lara sa loob ng banyo ng ospital, ang mga halakhak
tungkol sa sadyang pagtapon ng mantika, ang plano na ituring na baliw si Clara at ang malupit na balak na nakawin ang mana ng bata ay naging isang malakas na kulog na gumiba sa bawat kasinungalingang itinayo ni Danilo. Ang bawat panauhin ay napuno ng matinding pagkasuklam. Ang bulungan ng madla ay naging isang nagngangalit na dagat ng panunumbat galit at pagkamuhi sa dalawang taksil. Sinubukan ni Lara na tumakas patungo sa malalaking pintuan ng ballroom. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at kahihiyan. Ngunit ang mga gwardiya ay mabilis na humarang sa kanyang daraanan na tila mga pader na bakal. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagtakbo patungo sa sarili niyang bilangguan. Sa gitna ng lumalaking kaguluhan at ng nagngangalit na mga boses ng mga tao, dahan-dahang lumapit si Danilo kay Clara. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla. Ito ay naging mapula sa tindi ng galit at desperasyon. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumaon sa loob ng bulsa ng kanyang tuksido. Hawak ang isang matalim na bagay na nagbibigay ng isang mapanganib na kislap sa ilalim ng liwanag. Ang titig ni Danilo ay tila titig ng isang hayop na nasusukol at sa bawat dahan-dahang paglapit niya sa kanyang asawa, ang mundong dati ay punong-puno ng musika ay biglang napuno ng isang nakakatakot na banta ng karahasan na tila hihinto ang bawat pintig ng oras. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang timbang na nakadagan sa hininga ng lahat, habang ang bawat yabag ni Danilo patungo kay Clara ay nagdadala ng isang nakakatakot na banta. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapagpanggap na kabutihan ay ganap ng nilamon ng isang madilim na desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi ng puot ng isang hayop na wala ng matakasan. Ang dahan-dahang pagbunot niya ng isang matalim na bagay mula sa kanyang bulsa ay nagbigay ng isang mapanganib na kislap. Sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, tila isang hudyat ng isang marahas na pagtatapos. Ngunit, bago pa man magawa ni Danilo ang kanyang huling pagtatangka, ang mga gwardiya ng ospital at ang mga pulis na kanina pa nakahanda sa mga anino ay mabilis na kumilos. Ang bawat braso ni Danilo ay binalot ng matitigas na kamay ng mga awtoridad. Ang kanyang marahas na pagpiglas ay tila isang walang saysay na laban ng isang nalulunod sa gitna ng malawak na karagatan. Ang dahan-dahang paglapat ng malamig na metal ng posa sa kanyang mga pulso ay naghudyat ng katapusan ng kanyang huwad na paghahari. Walang anumang tunog ng pagbagsak o pagkakauntog ang bumasag sa katahimikan, tanging ang marahas na paghinga ni Danilo at ang kanyang mga huling salita ng sumpa na dahan-dahang naglaho habang siya ay inilalabas sa ballroom. Tumingin si Clara sa lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Sa kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim na awa para sa isang taong pinili ang kadiliman sa halip na ang liwanag ng tunay na pag-ibig. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, Danilo. You destroyed yourself the moment you touched my child's future. Ang mahinang wika ni Clara, ang kanyang boses, ay puno ng katarungan at isang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang si Lara naman ay nakaluhod sa gilid, humahagulgol at nagmamakaawa sa harap ng mga mapanghusgang mata ng mga panauhin, tinitigan siya ni Clara nang may malamig na pagtanggap. Ang babaeng itinuring niyang pamilya ay isa na lamang estranghero na dala ng masamang hangin ng tadhana. Sa gitna ng entablado, dahan-dahang kinuha ni Clara ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian na pilit na ipinapapirma sa kanya ni Danilo. Tinitigan niya ang bawat pahina na tila mga tanikala ng kanyang kahapon. Sa harap ng lahat ng mga miyembro ng board at ng kanyang ina, sinimulan ni Clara na punitin ang mga papel. Ang bawat bahagi ng dokumento ay naghiwalay, nagmistulang mga puting talulot ng bulaklak na dahan-dahang lumulutang sa hangin bago tuluyang lumapag sa sahig. Ang bawat pirasong nahuhulog ay simbolo ng kanyang ganap na kalayaan, ang pagpunit sa huling ugnayan niya sa isang madilim na nakaraan. Lumapit si Doña Carmen sa kanyang anak
Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa kislap ng mga diamante, kundi dahil sa mga luhang puno ng pagmamalaki. Niyakap niya si Clara ng buong higpit sa gitna ng ballroom, isang yakap na sumasagisag sa muling pagkabuo ng pamilya Velez. Ang tunog ng masigabong palakpakan ng mga panauhuhin ay tila isang koro ng katarungan na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali. Sa balikat ng kanyang ina doon, tuluyang binitawan ni Clara ang huling bakas ng kanyang takot, nararamdaman, ang init at kaligtasan na tanging isang tunay na tahanan lamang ang makakapagbigay. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kapaligiran ay napuno ng katahimikan at sariwang hangin sa hardin ng mansyon ng mga Velez. Nakaupo si Clara sa isang malambot na upuan sa ilalim ng puno ng narira habang ang sinag ng umaga ay humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang mga benda sa kanyang likuran, tanging ang mga pilat na lamang ang natira, mga pilat ng ngayoy itinuturing na niyang mga marka ng tagumpay. Dahan-dahan niyang naramdaman ang isang kakaibang galaw mula sa loob ng kanyang tiyan, isang mahina, ngunit malinaw na sipa na nagpadama sa kanya ng wagas na kaligayahan. Tumingala siya sa asul na langit, ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-asa para sa bagong buhay na paparating. Alam ni Clara na ang bawat sakit na kanyang dinaanan ay nagsilbing mitya upang mahanap niya ang kanyang tunay na lakas. Sa gitna ng kapayapaang yon, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ang ngiti ng isang inang handang harapin ang anumang bukas para sa kanyang anak. Ang mga sugat ay maaaring naghilom na, ngunit ang aral ng kanyang paglalakbay ay mananatiling nakaukit sa kanyang kaluluwa habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa isang bagong simula. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat araw na dumaan ay tila isang dahan-dahang paghabi ng isang bagong tadhana para kay Clara Velez. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay may kasamang kakaibang lambing habang humahaplos sa mga dahon ng narra sa malawak na hardin ng mansyon. Wala nang bakas ng takot sa bawat hininga ni Clara. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay puno ng kapanatagan, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog ang munting si Esperanza, ang kanyang anak, na naging simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng dibdib ng sanggol ay ang pinakamagandang himig na narinig ni Clara sa kanyang buong buhay. Sa loob ng isang taon, ang Velez Hospital ay naging kanlungan hindi lamang ng mga may sakit, kundi pati na rin ng mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Si Clara na ngayon ang namumuno sa administratibong aspeto ng ospital, katuwang ang kanyang ina. Ang bawat biktima na lumalapit sa kanya ay tinatanggap niya ng may bukas na palad, ibinabahagi ang kanyang kwento upang magsilbing inspirasyon. Ang kanyang mga pilat sa likuran, bagaman nananatili, ay hindi na niya ikinahiya. Tuwing humaharap siya sa salamin, ang mga markang iyon ay tila mga medalya ng isang digmaang kanyang napagtagumpayan. Ang paghihilom ay hindi naging mabilis, ngunit ito ay naging totoo at malalim. Nabalitaan ni Clara na sina Danilo at Lara ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, binubuno ang parusang hatol sa kanilang mga krimen. Noong una, ang galit ay tila isang apoy na gustong ubusin ang puso ni Clara, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang bitawan ang bigat ng puot. Hindi niya pinatawad ang kanilang ginawa, ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at bulag sa nakaraan. Ang ganap na pagpapatawad sa sarili ang naging susi upang tuluyan niyang makamit ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Wala na siyang nararamdamang anuman para sa dalawa, tanging isang malalim na pasasalamat na siya ay nagising mula sa isang mahabang bangungot. Lumapit si Doña Carmen sa kanyang anak, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang Iron Lady ng pamilya Velez ay ganap ng lumambot ang anyo
Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay hindi na puno ng hinanakit kundi ng wagas na pagmamahal sa kanyang apo. Clara, look at her. She has your eyes, but she has the strength of our family. Ang malumanay na wika ni Doña Carmen habang hinahaplos ang munting kamay ni Esperanza. Nagtagpo ang mga mata ng mag-ina at sa isang maikling sandali ng pagngiti sa isa't isa, naramdaman nila ang bikis na hinding-hindi na muling mapuputol. I'm so proud of you, anak. You prove that a woman's heart is the strongest foundation of a home. Dagdag ng ina na nagpadaloy ng luha ng kaligayahan sa mga pisngi ni Clara. Thank you, Ma. If not for you, baka hindi ko nahanap ang daan pabalik sa sarili ko. Ang tugon ni Clara habang sumasandal sa balikat ng kanyang ina. Ang mainit na usok mula sa tasa ay dahan-dahang pumapaibabaw sa hangin, tila isang panalangin na abot langit ang pasasalamat. Ang katahimikan sa hardin ay naging kasing tamis ng isang pangarap na sa wakas ay naging katotohanan. Sa bawat patak ng hamog sa mga bulaklak, lumarawan ang isang bagong bukas na puno ng pag-asa, katarungan at walang hanggang pag-ibig. Ang aral na iniwan ng paglalakbay ni Clara ay mananatiling nakaukit sa puso ng bawat nakarinig ng kanyang kwento. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang tumayo muli matapos ang isang matinding pagkadapa. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng pagkabulag, kundi dapat itong maging liwanag na nagbibigay halaga sa sariling dangal. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa dulo ng abot-tanaw bitbit ang mga anino ng kahapon, tinitigan ni Clara ang kanyang anak nang may pangako na hinding-hindi na ito muling dadaan sa dilim. Ang kwento ni Clara Velez ay nagtatapos sa isang matamis na ngiti, isang patunay na matapos ang pinakamalakas na bagyo ang bahaghari ng pag-asa ay palaging sisikat para sa mga pusong marunong lumaban at magmahal ng tapat. Tama.